Ito ang pinakamagandang pacing na nakita ko. Purong ginto ang ginagamit ng amo sa pagbabayad ng sahod ng mga manggagawa. Nakahanda na ang lahat, isang maliit na bote na espesyal na ginagamit para sa paghawak ng ginto. Maingat na inaayos ng amo ang sukat, tapos tumingin sa logbook. Ang mga timangan ng ginto ay nagbabayad ng sweldo. Kinuha ng manggagawa ang maliit na bote at pumunta sa ginto. Sa pagkakataong ito ay turn ng isang lalaking nakapula. Excited akong tumakbo nang marinig ko ang pangalan ko. Nang matanggap niya ang kanyang sweldo, napakasaya niya. Itaas ang gintong bote para makita. Napakasaya ng mukha. Natutuwa akong makita ang gintong alikabok sa bote. Dahil dito siya pumupunta para tuparin ang isang hiling. Ito ang unang buwan ng sweldo na natanggap. Tapos yung iba nagsasara ng notebooks. Lahat ay nakakuha ng ginto at umuwi. Ngunit ang manggagawa lamang na nakatayo doon ay hindi binabayaran. Parang hindi siya pinapansin ng may-ari at ng iba pa. Maglinis at umuwi na. Hindi na niya ito napigilan at tumakbo sa gilid ng amo. Galit niyang tanong kung bakit siya lang ang hindi nakakuha ng ginto. Tapos malamig na tanong ni boss, ilang bag ng ginto ang natagpuan nitong nakaraang buwan. Sinagot niya ang amo na inihagis siya ng maraming ginto. At tinanong kung bakit siya binayaran ng malaki. Wala siyang sinabi at umalis na. Ang kapatid na ito ay naging isang bagong manggagawa. Kakapasok lang sa trabaho noong isang buwan. Ang lugar na ito ay maraming tao na kumukuha ng mga manggagawa para maghukay ng ginto. Sa taong iyon natagpuan ng mga geologists kung saan ang ilog na ito ay naglalaman ng malaking halaga ng ginto. Basa at mainit na kondisyon sa panahon ng tagtuyot, mababaw ang tubig sa ilog, kaya madaling makahanap ng ginto. Naghihintay na lang sa pagdating ng tag-ulan. Alamin ang sapat na halaga ng ginto sa live. Ito ay isang mahalagang regalo mula sa kalikasan. Pagdating niya, labis siyang nagdusa, habang naghihintay ng interview. Nakilala ang isang napaka-gaaman at makulit na pulang sando. Tignan mo yung purong puting sando niya, parang walang karanasan. Kaya humarap ka sa kanya para matuto siya. Nagsinungaling siya na naranasan niyang magpa ng ginto sa ibang ilog. Pagkatapos ay naglabas siya ng sigarilyo at ibinigay sa interviewer. Titig na titig ito sa kanya. Nag-alinlangan ng matanda at inihagis ito sa isang ben. Hindi natapos na plano. Hinahamak niya ang lalaking ito. Isaalang-alang ang iyong sarili masyadong mayabang. Gamitin ang sarili mong kakayahan. Huwag hayaan ang iyong sarili na umasa sa sigarilyo. Lumapit sa kanila ang matandang manager at sinabi ang rules. Ang mga bagong dating ay dapat sumubok ng trabaho sa loob ng kalahating buwan at hindi tumatanggap ng sweldo. Susunod ay ang susunod na 2 linggo. Pagkatapos ay binabayaran sila ng sweldo sa ginto. Pagkatapos ay maaari nilang panatilihin ang gintong alabok sa punong tanggapan upang makipagpalitan ng pera. Ang karaniwang pagtatansya ay 2 gramo para sa mga manggagawa sa paghuhukay at 3 gramo para sa mga manggagawa sa paglalaba. Ang taong naka-red shirt ay tinanggap. Dahil may karanasan ako sa paggawa nito, tatanggapin namin. Magtrabaho ng walang oras ng pagsasanay. Masaya siyang pumasok para kunin ang mga gamit niya at umalis. Salamat admin. Kailangan kong subukan ang aking makakaya. Pagkatapos ay magdagdag ng napiling tao. Ang iba, mabilis na pumasok sa trabaho. 3 tao lang ang nakatayo ngayon. Hindi na daw niya tinatanggap. Labis siyang nalungkot at nadismaya nang matanggap niya ang balitang ito. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kaya ko rin. Saka inayos ang matanda ang 3 tumpok ng buhangin na hinaloan ng ginto upang subukan ang mga ito. Tanggapin ng isang taong mabilis na nakatapos at nasa tamang mga pamantayan. Kunin ang ginto sa tasa. Matapos marinig ang ginawang kahilingan, 2 tao agad sa tabi niya. Makipagkamay at pumili ng bawat piraso ng ginto. Sa kabilang banda ay tumayo siya at tumingin sa kanila. Tapos kumuha siya ng cup. Ibuhos sa mga gintong piraso na naglalaman ng itim na buhangin sa tasa. Kumuha ng takor at ibuhos ang tubig sa gintong tasa. Patuloy na inalog sila. Mabilis na lumubog ang itim na buhangin sa ilalim. Sa huli ay matagumpay niyang nasala ang buhangin at ginto. Pagkatapos ng operasyong ito ay tinanggap siya sa trabaho. Pagkatapos ma-assign sa dorm, nakasalubong niya ang lalaking nakapula sa umaga. Pinagsama-sama sa iisang silid. Nagulat ako nang makita ko ang ibang tao na nakasuot ng punit na sapatos. Iniisip ng taong iyon na kapag papasok sa trabaho, hindi ka maaaring magsuot ng magagandang sapatos. Maghintay hanggang ang sapatos ay ganap na mapunit, bibili ng isa pang pares na gagamitin. Pagkatapos marinig iyon ng taong iyon, naglabas siya ng isang pares ng rubber shoes at ibinigay sa kasama.
Hindi magandang magpan para sa ginto sa isang mahalumigmig na kapaligiran. Kung hindi mo inaalagaan ang iyong mga paa, malapit nang mabulok ang iyong mga paa. Ang isa ay hindi maaaring maging mas masaya na suot ang bagong Regalong rubber shoes. Hintayin mo ang sweldo ko, bibilhan din kita ng pares. Sabi niya hindi na kailangan. Dahil marami siyang sapatos, hindi mo kailangan ng magandang mukha. Nagtataka ako kung bakit nagdadala ng maraming gamot, ay upang maghanda para sa pagpunta sa trabaho sa labas. Sakit ng ulo na dulot ng pagkakalantad sa araw o pananakit ng tiyan na dulot ng pagkain. Kung wala kang doktor, saan ka pupunta? Sobrang caring niya. Tapos may lumapit pa, itapon ang lahat ng taong pulang kamisete sa lupa. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Bakit mo itinatapon ang gamit ko sa lupa? Ano ang itinuro sa iyo ng iyong ina tungkol sa pagiging magalang?